Catholic. Pero sa dami ng naglalabasang relihiyon ngayon, ako'y talagang naguguluhan na lalo na yung mga nanghihingi sa daan, ayaw na ayaw ko yan. Opo. Ang nakikinig ako lagi sa inyo, nanonood ako ng TV, naliliwanagan ako tungkol sa Bible. Pero bilang kayo namumuno, ano ho ang katiyakan namin na sa Bible, totoo mga sinasabi nyo, bilang tao na hindi namin na susubaybayan sa araw-araw, ano ho ang katiyakan namin na kayo talagang mabuting example ng isang namumuno? Meron po sa Biblia na ganitong nakasulat. Daniel, Kapitulo 12, versikulo 9 hanggang 10. Pakinggan niyo pong mabuti. At sinabi niya, yumaon ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarhan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang lilinisin at papuputiin at dadalisayin, ngunit ang masasama ay gagawa na may kasamaan at wala sa masasama na makakaunawa, ngunit silang pantas ay mga kakaunawa. Ang sabi sa hula kay Daniel, yung salita sasarhan ng Diyos, tatatakan. Kaya hindi ho lahat ng nagbabasa ng Biblia maiintindihan yan eh. Sabi ng Diyos, sa mga huling araw na yon, maraming lilinisin, maraming papuputiin, maraming dadalisayin. Pero yun ikang mga masasama, gagawa silang may kasamaan. At wala sa masasamang makakaunawa. Ano ibig sabihin? Pag ang isang tao nakakaunawa ng salita ng Diyos, hindi ho masama yung tao na yun. Salamat po. Sabi sa Biblia, wala sa masasama na makakaunawa. Kaya, kahit hindi nyo ako nakakasama araw-araw, testingin nyo ang pagkatao ko dun sa unawang nasa akin. I-compare nyo yun sa unawa dun sa ibang pastor. Kasi yung iba, nagsasabi ng tama, pero ang ginagawa, mali. Mali. Ayun. Yun. Pero, ano po, sigurado salita ng Diyos, wala sa masasama na makakaunawa. Kasi, Kaya tatandaan nyo, yun hindi pwedeng mabali ng tao. Hindi pwedeng yun ma-forge, ma-fake. Pagka ang isang pastor masama, walang